Hello guys, welcome back to my channel. Ito na naman po si Weng, laging magbibigay tips sa inyo. Okay, so guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay paano po magagamot ang pilay, yun po, at saka yung mga kabag-kabag or yung sa aking experience guys, may i-share ako sa inyo na akala ko yung aking anak kasi napilay kasi yung aking anak 2 years old pa siya that time, and then dahil po sa moskitero, akala ko guys hindi na talaga siya makakalakad, no? So ganito po ang nangyari. Natulog kami pagkagabi, nagmumoskitero kami, and then pagka umaga, pagising ko, kasi hindi pa tulog pa sila, may ginagawa lang ako saglit. Pag hindi ko namalayan na nagising na pala sila. Ayun, yung isa ko pang anak, naglalaro sila doon sa moskitero. So ayan po, ngayon hindi ko alam na naapakan pala niya yung moskitero, and then na slide po siya, and then parang na-split po, gano'n, na-split po, and then yung isang yung isang puwit niya sa right side, nahiwalay yung buto doon, parang ganito yung ating puwet, parang na-disalign yung isang hita or yung isang paa niya sa So ang nangyari ngayon, sumakit na, and then namaga, tumambok na guys, kasi nagtataka kasi kami dahil iiyak, lagi siyang umiiyak, tapos hindi na siya makagalaw, hindi na siya makagapang, hindi na siya makaupo. So anong nangyari? Anong nangyari sa iyo? So yun pala ang nangyari, na-slide pala daw siya, and then simula noon na-split daw siya, and then sumakit na. Mula nun sumakit na, and then yun lang daw po. Tapos ngayon, syempre bilang nanay, parang ano ba ito, parang syempre natatakot na ako, and then pumunta na kami sa ospital. So doon sa ospital, nagpa-x-ray kami para malaman kung ano talagang nangyari sa kanya, dahil tumambok na kasi guys, namaga na talaga, hindi na siya makakalakad, nahirapan na siya na makalakad, kahit gumapang hindi na niya kayang gawin. So kailangan lang namin siyang albuhatin para makatayo siya, or paupuin muna namin. So nakita doon sa x-ray na yung isang buto niya nahiwalay doon kasi yung puwit natin, halimbawa yung puwit natin nahiwalay doon, yung isa, no, yung sa right side niya nahiwalay, yung na-disalign yung buto, yan po. So ngayon, sabi ng doktor, sa ospital ng pinuntahan namin, kailangan ipasemento, and then syempre pa-treatment din, ganun, para maibalik siya sa dati. So ngayon, hiningan kami ng ganito, ganyan. So umuwi muna kami ng aking asawa. Hindi kami makapag-decide, hindi kami makapag-decision dahil medyo mahal, no? So saan kami kukuha ng ganun kalaki? So buti na lang at may nakapagsabi sa amin na kaya lang daw siyang hilutin. Total bata pa naman, ipahilot na lang po daw. So ngayon ang nangyari, punta kami doon sa barangay, kasi sa kabilang barangay po yung tagahilot. So sabi ng tagahilot, kailangan mo na siya kasing pahupain yung maga, kasi namaga na siya guys, hindi tumambok na, kasi napasukan na ng hangin, napasukan na ng kabag, kaya yun sumasakit na, hindi na siya makalakad, lagi na lang siyang iyak ng iyak, no? So guys, ako'y talagang nasasaktan sa ganung pangyayari, dahil baka may wala ng pag-asa. Siyempre tayong mga nanay, unang matalagang masasaktan kung anong mangyayari sa ating mga anak po. So ayun po, sabi ng manghihilot, binigyan naman niya kami ng pag-asa na ito, gagawin niyo ito, tuba-tuba lang po ang kailangan ninyo, luya at saka langis at asin. So ipaghalo-halo yung mga sangkap na yan, okay? So bago yan, i-share ko sa inyo tips lang sa mga nanay, pag kayo gumagamit ng mga moskitero, iligpit nyo agad guys pagka umaga, para po wag basta-basta kung saan-saan na lang, dahil pwedeng maapakan niya ng mga anak ninyo, na pwede ikapapahamak sa inyong mga anak, no? Katulad ng
sa aking anak po na nangyari noon. No, kasi alam nyo guys, hindi ko naman akalain na ganun ang mangyayari dahil natulog pa sila, and then yun pala, kasi yung isa kong anak talaga, naglalaro kasi sila. Alam mo yung mga bata, mga pasaway talaga, no? Minsan, yun lang kasing ikakaligaya nila, yung paglalaro nila, mga bata pa kasi, no? So, ganun po ang nangyari. So, sa mga mama dyan, mga nanay, ligpitin nyo talaga yung mga musketero ninyo. Pag marami kayong mga anak na mga bata pa, mga 2 years old, yung mga ganung edad, no? Hilig yan sila maglalaro. Kasi, pag maapakan yun, malaking disgrasya po ang maaabot po. Okay, so ngayon guys, itong pamamaraan i-share ko sa inyo yung tuba-tuba para pwede magamot ang pilay, pwedeng sa kabag, pwede din sa mga bukol-bukol, pwede din yung itong gamitin pang tapal. Okay, so ito na po i-share ko sa inyo. Okay, so ito po yung tuba-tuba. So ito po yung kailangan natin. Ito yung bark niya. Ganun. So yun po yung bunga niya, huwag niyong kainin ito kasi nakakalaso, no? Yung mama ko nung mga bata pa sila, kumain ito na lason po. So buti na lang at naagapan at gumaling naman, no? So ito po. Pwede naman gamitin yung dahon pang tapal sa mga pilay-pilay. Yan po, yung mga dahon. Medyo natutuyo na ito dahil nung kahapon ko pa kasi ito nakuha dahil mahirap kumuha ng maghanap ng tuba-tuba ngayon, no? So yun po, medyo bata pa lang yung niya, yung bark. Ito kasing kailangan natin this time. Ito kasi. So yun po, tuba-tuba. so yun po guys, kailangan lang po natin yung bark ng tuba-tuba ang kailangan natin, no? Kikiskisin natin, no? So bawal po siyang kainin guys, pwede kayong malason pag kakainin nyo. So kailangan lang talaga siya, pangtapal lang po talaga siya, okay? Yung dahon niya, ganun din, pangtapal din sa mga pilay, okay? So yun po guys, yung bunga niya guys, ayan po, nabibighani kayan pag nakakita mo yung bunga na yan, no? Kasi yung mama ko, kumakain yan that time, yan nalason. Kasi pag mahinog kasi yan siya guys, yellow po kasi yung pag nahinog yan. Kaganda-ganda tingnan, parang lansones, no? Talagang maaakit kang kainin. Pero bawal po talaga kainin yan, ha? Okay? So ito na po yung ating naputol na tuba-tuba. Iyan po. So, ang gagawin natin, kikiskisin natin yung pinakabalat. Dapat mas matured pa nito guys. Medyo magulang ito dapat. Kasi ito, medyo bata-bata pa siya. Medyo pa siya. So, dapat mas matured pa nito. Yung medyo brown na talaga yung bark ng tuba-tuba. Okay, so ating gagawin, kikiskisin lang po natin yung pinakabalat. So, ito na po yung aking nakayod na tuba-tuba. Ayan, so add natin yating luya. Yan. Mas maganda kung may almeris kayo. Yan. Mas maganda para madikdik niyang pinong-pino. So ganyan lang po. Yan pong ating luya. Yan. Tansyahin lang kung depende kung gaano kalaki yung affected area. Mas madami. Kung maliit, edi konti lang. Okay? So ito na po yung ating luya at saka yung ating tuba-tuba. Add natin ng kunting asin. Ayan. And then add natin yung kunting oil lang. Coco oil pwede o di kaya langis ng oil lang pwedeng gamitin. So yung presko lang talaga ha. So ayan, hahaluin lang yan siya hanggang sa maging talaga, hahaluin lang yan. So ito na po yung ating nahalo na nun. May luya, may asin at saka may langis. So ngayon ang gagawin natin, ilagay natin siya sa dahon. Yan. Kunti lang ito guys kasi kunti lang naman for demo lang, no. At saka kunti lang para lang siya. Ayan, so babalutin lang natin siya. So ayan po. Idadarang natin siya sa apoy. Ayan. Ayan, so idadarang natin siya sa apoy para maging mainit yung laman nito. Ay, para mas ma-effective po siya pag idadarang natin siya sa apoy. Pag medyo mainit-init po siya, mas maganda. Okay? So, okay, tara na. So yun na po guys, yun po ang ipangtapal. Ibalot lang yan sa tela, yun ang itapal. So ito na guys, yung ating dinarang sa apoy. So medyo mainit talaga siya. Ayan. Kasi kailangan talaga siyang initin, no? Dahil para maluto yung konti nung yung mga sangkap para maging mabisa po. Ayan. Ayan, medyo mausok-usok pa.
So ito na pang ilalagay doon sa kung saan may pilay o sa may affected area. So ayan, medyo mainit pa. So titiisin lang kung kaya ng init. Kung hindi, depende na sa inyo kung kaya nyo o hindi. Ayan, mainit pa. So dapat mas mainit-init konti bago nyo ilagay sa, mas maganda mainit-init ilagay nyo sa affected area. Mas epektibo po siya. Ayan. So yan po, tuba-tuba, yan po ang panggamot sa mga pili. Ang purpose nito guys, ang luya, yun ang magtatanggal ng mga kabag, yung asin, yan po ang nag-aalis ng mga negatibo. At saka yung tuba-tuba, ito po ang kumbaga nagko-connect sa pilay. Yan po. At saka yung langis na nilagay natin, siya po ang magmo-moisturize para hindi masugatan yung skin ninyo pag nilagay itong mga tuba-tuba kasi may asin ito, no? So yun ang ng langis, para may langis siya para may mag-moisturize sa maging malambot pagdating sa skin po. Ayan po. Ayan. So yun po guys, ingat po talaga kayo ha. Sa awa naman ng Diyos, gumaling yung aking anak guys. 17 years old na siya ngayon, no? After 1.5 months na paghihilot and then sa paglalagay ko ng ganung mga tuba-tuba, gumaling po yung aking anak. Kasi yung ano lang kasi doon, yung kabag lang kasi medyo masakit na siya kasi na pasukan na ng hangin, and yung kabag lang talaga ang problema that time, no? So yun po ang siyempre wala nang sasakit pa sa mga sa atin, sa sarili pag may nangyari sa ating mga anak na ganun po, no? Tayo talagang una-unang masasaktan kung anong sakit nila, ganun din doble-doble yung sakit ng nararamdaman natin. So ingat lang kayo sa mga nanay dyan pag gumagamit kayo ng mga muskitero, iligpit nyo, wag yung kung saan-saan na lang, dahil lalo na pag may mga bata kayo, pwedeng maapakan yun na ma-slide or ma-split ng pangkagaya ng anak ko. Naku, problema po yan guys, no? Lalo na pagka wala tayong ganun pang financial and then mangyari pa ng ganun. Naku po, sobrang hirap po talaga sa buhay. Yan po ha, sana may makuha kayong tips nito guys, no, sa ganitong pamamaraan po. Pwede din siyang kahit hindi siya sa pilay, pwede din siya sa kabag, pwede din siya sa bukol, yung tuba-tuba po, okay? So inom po tayo ng mga herbal guys. Ito kasing iniinom ko, yung mga kahit anong dahon ito ng oregano at saka mayana po. Itong iniinom ko. Pag umiinom ako ng mga tubig, ito pong pinanglalagay ko sa aking inumin. Wala lang. Kung wala, pwede din kalamansi, kung ano-ano na lang, mga flavor ba. Okay? So, salamat sa panonood and please subscribe. Bye-bye!